ginahangyo si Pastor Louie para sa mga pag-ampo. Dios nga labing gamhanan niining matahom nga gabi niya na usab kami Ginoo nagaduol sa imong atubangan. Walay mahimo o Dios kung wala ka. Ikaw Ginoo ang tagyas kinabuhi, ikaw ang mabubuhat namo, ikaw pod ang mukuha sa among kinabuhi. Lord, nini nga gabi sa ikaduhang serbisyo ug ikaduhang gabi sa pagpasidungog sa imuhang buhing pangalan, tungod kay Lord, bisan pa man sa kalibutanon nabati o nakita ang Ginoo sa kadaghanan nga nawad-an kami, apan ang tinuod Lord adunay kadaugan tungod kay nag-andam ikaw og kinabuhi nga ni kanamo. Nining gabi Lord, ikaw o Dios makig-uban kanamo ug ang imong presensya maanaa sa matag usa sa diyang kami magapadayon sunahan as we worship you, as we praise your name Lord. Nini nga gabi kauban sa mga katawhan nga naa karon dinhi Lord nga niduyog ni apil og ni timbaya Lord isip usa ka katawhan nimo Ginoo diha sa pagtuo kauban sa panaw Lord diha sa imong tiilan Lord. Bisan pa man nining kagabion kauban sa tibok pamilya nga naa dinhi, salamat Lord nga wala gyud ka mo undang sa pagdasig kanila Ginoo o paghatag kanila kalipay, paglaom Ginoo diha sa ilang kinasuluran, bisan lisod man Ginoo diha sa literal Ginoo, sa physical lisod hago na ay bilar o kakapoy, apan salamat Lord nga wala jud ka magpasagad o nag-provide ikaw Ginoo diha sa ilang kinasuluran o Dios nga mopadayon gyapon sa unahan mo na karong gabi Lord. Amo Ginoong gi-welcome ang imong balaang presensya nga makig-uban kanamo nining takna. Dalaygon ka sa walay katapusan ang tanang pagpasalamat ug himay among iuli ti lamang kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Hallelujah. At magpagapabilin ta sa pagtindog, padayon ta sa pagsimba sa tumbuhin nga Dios. Padayon nato siyang pasalamatan sa tanang butang, no? Nga do karong panahon na most of us nagabati jud og kasub-anan, but padayon nato hinumduman ang kamatinud-anon sa tumbuhin nga Dios. Hallelujah. Dalay ko na ng pangalan ng Dios. Atong awiton basta ikaw. Hallelujah, Jesus. You deserve all the praises and honor, God. You deserve all the adoration, Jesus. Amen. Ay, suko ang gugma mo ug dili matukar. Hallelujah, Jesus. Kanunay nga bago dili mausap ang katahong sa presensya mo. Kanako naglingon kay balaan ka, balaan
akong kadato. Alam ka na kung labaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kani mo lang ako magadaling, kani mo lang igatong. Yes, Lord, walay lain na pangalan nga mong pagabayawon, Pinoong Diyos. Walay lain pangalan nga mong sumbahon. Walay lain pangalan din kami magayumpo, God. Gawas sa iyong pangalan, Pinoong Diyos. Magadaling. Kani mo lang ako magadaling, kani mo lang igatupaw ang tinuko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kani mo lang ako magasangpit, ang mahal ko. Ka man karon, panagbiya mo na ang kung asa man karon nagatindog, kung asa man karon lugar nga nagtindog karon, imo ka nga deklarasyon sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ang pagkagamhanan, pagkadako mo, akong ipasigan mo. Di panagbiya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhanan, pagkadako mo, akong ipasi. For the last time, atong i-declare nga di panag-iya na niya. Di panag-iya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako natawo. Ang pagkagamhanan, pagkadako mo, akong ipasigan mo. Kani mo lang ako magadaling, kani mo lang igatupaw ang tinuko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kani mo lang ako magasangpit, kani mo lang ako magadan. Hallelujah, Jesus. Kani mo lang igatupaw ang tinuko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kani mo lang ako magasangpit, ang mahal ko. Kani mo lang ako magasangpit, ang mahal ko. Kani mo lang ako, yes Lord, ang mahal ko. Oh, hallelujah. Lalay ko lang imong pangalan, nabang ka sa tanang butan. We glorify your name, O God. We glorify your
Salamat kay Ginoo sa pagkamaayo, God. Sa matagusan mo ka kinabuhi, Lord. O Lord, nangakinig ka pasayluan sa tanan namon mga sala, o God. Nakasala kami sa buhat, sa pulong o sa hunahuna, Father God. But Lord, salamat Gud sa imong kapasayluan kung may maghatag sa matagusa, o God. Though dili kami deserving sa imong gugma, Father God, but Lord, sa kanunay, matinud-anon ka, kanunay ka ginunahay gugma sa imong mga katawhan, o God. And Lord, sa mga pagpadayon karon nga kagabion sa imong serbisyo, Father God, ikaw Ginoo may magapanalangin sa imong alagad nga may magabatbat sa pulong, Father God. Ikaw Ginoo may maga-anoint kaniya, Father God, nga matagpulong Ginoo nga magawas sa iyang baba, Father God. Magapanalangin kani sa tanan ng mga katawhan, o God, nga makadungog ani, o God, nga kani mga pulong nga yang ibatbat, o God, magapabilin kani sa matagusa nga kasing-kasing o gunahuna sa mga katawhan, Ginoo Dios. Hallelujah, God. Dalaygon ka sa walay katapusan, o God. Ang tanang kahimayaan, kadungganan, pagpasalamat kanimo lang, o Dios, hangtod sa kahanturan. Amen o amen. Hallelujah. Pwede na tayo magalingkod. O akong hatag kay Pastora Joanne para sa magadala. Praise God, may gabi sa tanan. May gabi sa tanan. Kaya hindi na mamutigog. Unsa daw to? Papanito bag. Okay? Joke lang to, pero kinahanglan yun kapag naay mo ingon nga maayong gabi, unsa may ato subag? Maayong gabi pod. Praise God, salamat kay sa Ginoo sa oportunidad. Gi-chat ko ni Pastor Elmer nga pastor ikaw ang mag-message sa ugma kay si Pastor kagahapon. Ug basta mga alagad sa Ginoo di man pwede mo balibad. So salamat kay ko sa Ginoo dili nga higayon. Nagihatag na usab. Kabalo ko nga dili gini sulagma kung dili nakaplano gini nga mga panghitabo sa ato ang mga kinabuhi sa kinabuhi ni Pastor. Akong pagkabalita nako nga kadang nagkuan na si mo share lang ko gamay story gamay sa pagkahibalo na mo sa kamatayon ni Pastor Walter nga ato ang nanon nga as Pastor Imboy nga pag chat ni Pastor Elmer dito sa among GC sa mga pastors, area pastors nga si Pastor yung papa ni ang kasi ito busy ni Pastor nawala na nawala na mo to nga nakayon ko nga Lord imo na gyud ipapahulay si Pastor kay anytime nga naami lakaw naami mga kanang seminar dili gyud siya makatambo unya ginatagaan gyud siya konsiderasyon sa amo ang district overseer o sa among area overseer tungod sa sitwasyon po sa iyang papa tungod kay importante man gyud nga atimanon siya labi na kay siya ang lalaki. So siya gid ang mag-atiman ug bulahan kaayo si Pastor samtang buhi pa siya nga iyang anak nga lalaki nag-atiman jud niya. Kay katong time po sa akong papa ako man gyud nag-ilog kami sa akong mga magulang nga moatiman sa iya pero wala ko tuguti sa Ginoo nga mag-atiman mig dugay. Ug salamat kay Pastor Elmer bulahan siya nag-atiman siya dugay siya papa. Pila gani ka tuig siya Pastor nag-atiman ka? 2 years? 3. O 3 ka tuig. Bulahan kay siya nga naka-atiman o bulahan ko iyang papa nga naay gyud ni atiman sa iya. Kay dili tanang ginikanan na ay mga anak nga mainang tuson, mapinanggaon nga moatiman og ginikanan. Labi nagkanang wala lagi mahimo. Labi pug kanang usahay nga kani bayang mga masakiton sa puton na pod. Ug salamat kay sa Ginoo nga ang iyang anak nga nahimo lagi yung pastor bago pa siya naingon ana. Kay naa ang tanang pailog. O nga sa iyang mga anak nga babae ang suporta. Wala nga bulahan gyud siya sa pagbuhi pa siya ni kalibutan nga suporta sa iyang mga anak, sa iyang anak na lalaki ng atiman o sa iyang mga anak nga babae nga nagsuporta financial na wala gyud sila nagproblema. Wala nga ako yung giingon dito nga congrats gyud kay Pastor Imboy nakadaog gyud siya sa kinabuhi. Wala nga dili na to, dili ta makaingon nga, dili ta moingon nga, uy, nga congrats man na. Kaysa mga Kristohanon nga nag-alaga tilod anay sa Ginoo kadaugan ang kamatayon. Muto ba ta kadaugan ang kamatayon sa mga Kristohanon nga nangamatay? Nabi tay time nga natong mga kaliwatan mamatay nga wala nang alagad sa Ginoo. Lahi ay mong bation sa imong kaliwat nga namatay nga naa sa pagpangalagad o sa imong kaliwat nga namatay nga wala sa pagpangalagad. Mas daghan ka gunahunaon, daghan ka kanabation.
mubati kag kaluoy, kahingawa o mubati kag labaw sa tanan, kaguol sa iyang kalag kung asa na padulong. Pero sa kanang mga kadugo nimo nga namatay diha sa pagpangalagad, kami nga wala yung bation pero luyo ni ana ang kalipay kay nakadaog na siya sa kinabuhi. Ato ba na nabati as Kristohanon? Kay ang dili mo bati ana dili tinuod nga Kristohanon. Amen ba? Kay nasayod naman ta sa kamatuoran o nga bulahan gyud ang mga anak ni pastor nga nakaatiman pa sila og dugay. Kay tanan nga mga anak nga labi nag kung bago lang yung namatay nga diha sa may Santa Cruz, may puro pisa. Grabe ang ilang kahingawa, grabe ang ilang pagmahay kay wala daw nalanghid. Pwede mo mamatay malanghid. Pero kanang mo kalit lang makaingon tuwa man kana nanghid, di ba? Pero ilang gibati, grabe ang kaguol kahingawa ang magpanghinayang kay namatay nagkalit wala nalanghid. Pero kaning nahitabo ni pastor, sama lang gyud niya kanang ready na gyud sila. Nga sa pagbiya ni pastor na ato'y kamingaw, na ato'y marag medyo kaguol kay nawala na gyud siya pero ang kalipay kay naatiman pa gyud siya og dugay. Amen? Sabta na to na? Sis karon nga panahon, karon nga takna, gitagaan ko sa Ginoo higayon, pinagi kay Pastor Elmer nga mudala sa mensahe karon ug ang maginaot ko nga Ginoo gyud baga bu gyud og kanang dihog sa pulong karong takna. Since actually ang kaning mensahe karon magisguta mahitungod sa kinabuhi nila sa robat naa pagilain nga kanang aba nagisgutan nga ayaw mo kaguol nga kasi may magdugay mahuman dali na ko ni humanon. Dali siya mahuman. But medyo kuan lang gid siya nga kanang kinahanglan gid nato siya madunggan pod. Story na ang atong isgutan kini story gud ni Lazaro ug katong dato. Dili na nato nabasahon na whole story kay kabalo naman ta. Kanunay na ginani madunggan kada na ay mamatay. Di ba? Kung dili na sa mauna, ikaduha naa gyud na di na mawala nga storya sa panahon nga adunay panagian, adunay serbisyo sa patay. Nga na karon hisgutan nato na karon. Unya naay twist. Naay twist. O before ta mo adto sa mga mensahe magampo sa ta. Thank you Lord. Ginoo, salamat kay Dios sinihatak na. Salamat Lord sa oportunidad Ginoo nga magihatag kanako sa pagdala sa imong mensahe o Dios. Lord, magapadala ka Ginoo presko ug bag-o nga pinadayag Lord ini nga mensahe o God. Even though Lord nga kini nga pulong kanunay na ginang mga mabati Ginoo. But Lord, naa ka Ginoo pinasahi ug bag-o Ginoo nga pinadayag ini nga pulong karon taknaa. And Lord, salamat sa mensahe Ginoo nga imong ipadala karon nga takna. Salamat sa mga mensahe Lord nga imong igasulti. Pinaagi sa mga alagad Lord nga magasulti karon taknaa Ginoo. Lord, among giampo kanimo, ikaw Ginoo magadihog sa mga pulong, imong gud sa mga alagad Lord nga magabatbat sa mensahe Ginoo. Lord, sa mga kasing-kasing sa mga nagapamati Lord God, ablihan nimo o Dios. Kasing-kasing Lord nga langit nun Ginoo, limpyuhan nimo Dios ang mga kasing-kasing Lord God, aron nga Ginoo ang mga pulong makasulod ug makapuyo Ginoo sa mga kasing-kasing sa matag usa Lord God. Ginoo, espirituhanon nga idulungog Lord imo kay Ginoo ablihan o Dios sa matag usa Ginoo nga mamati o God, aron nga Ginoo ang mga pulong karon nga amo kay mabati Lord mapuyo kay kini sa mga kasing-kasing ug dili gyud mo gawas Lord Ginoo nga mahimo kay kini Ginoo nga mamuhat sa kinabuhi sa matag usa. Samtang Lord nagkinabuhi kami aning kalibutan o God. So kay Lord nga naginahanglan gyud pinili nga mensahe Lord. Kay dili gyud Ginoo pipila lang ang mo mahitabuan ani nga panghitabo karon kaming tanan Lord. Moabot gyud sa mga takna o Dios before pa ka mo balik o kung makaabot bang kami Lord, mo tapos gyud gihapon ang kinabuhi aning kalibutan o God. Sa Lord panalangin nga ang mensahe karon nga mabati Ginoo, dili gyud mo labay nga kawang Lord. Magpuyo gyud kini sa mga kasing-kasing una-una o Dios. Mahimo gayud namon ning giya Lord samtang nagpadayon kami sa pagpamuhat aning kalibutan samtang buhi kami aning kalibutan o Dios. Kini nga pulong Lord dili gyud namon ni makalimtan Ginoo kanunay gyud ni Ginoo nga mamuhat sa mga kinabuhi. Kanunay gyud namo Lord nga ma-apply sa mga kinabuhi o God. Lord, among gitugyan ug among gisalig kanimo ang tanang usab Lord, ang imong alagad nga magabatbat sa mensahe Ginoo. Puna sa imong dihog Lord, ug puna sa imong kagahom ang mga mensahe Lord God. Puna sa imong kagahom ang imong alagad nga magabatbat sa mensahe Ginoo. Kaalam nga langit nun Lord, ihatag Ginoo sa imong alagad. Tugay Lord God, nasayod kami Ginoo. Nasayod ko Lord nga kung wala ka, wala gyud mahimo o Dios. Ug wala imong gahom Lord, ug ang imong dihog Lord, wala gyud Ginoo bili kini nga mensahe karon o God. Lord, ang tanan na magitugyan ug ang magisalig di kanimo ug ang magibalik kanimo tanang pagpasalamat Lord tanan dungog himaya diha na magay kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen.
Praise God. Yan din mag-in-English lang ko ha, pero panikamutan dyan akong ma-explain akong Bisaya. Okay, daghan magubig activity karon sa amo ang sa dito sa church nga among gibuhat karon kay wala man ta nalilong sa ato ano nga grabe nagpagtayog. Mo na nga even kani sa among mga bata nga naabubi bagong kuan magud sa among activity sa among church nga kanang nami prayer meeting sa mga bata. Unya ang request sa mga bata sila gitanan kay ang nagunag request nga among siya nga among ipaampo nga dili na mulinog. Na antod ang tanang bata yon ang ilang pagampo di na gid mulinog. Sa inyong pamati karon ni tayo ba bang talikod? Wala na nakabati ko maglinog. Mga 2 weeks na ang mga bata nga nagpaampo nga dili na mulinog. Although nagtayog ang Davao o bisan asa nga dapat nagtayog pero ang talikod wala gid nagitayog. Dili ba? Nakabantay mo nga tayog ba ba? Ang ato na lang nabalitaan nga naglinog tungod sa cellphone. Kaya kaya nabatay ng mga cellphone, uy naglinog 6.4. Igo ang Surigao. Iyon ba kaniyang buntag alas City? Pero ang Davao po naglinog sila. Pero wala ang talikod dato na bati nga naglinog. Kung nasahin ko nga kadto nga mga pag-ampo sa mga bata gitubag sa Ginoo. Kay bisan to naglinog ang lain dapat pero sila wala na nakabati og linog din sa talikod kay wala man naglinog wala man tana apektuhan kung naaman galing nga murag naapektuhan kay makabantay ang uban pero ang mga bata never di sila nakabantay nga naglinog pa ang talikod. Amen ba? Ang mga pag-ampo sa mga kabataan dako gyud nagkahimuan sa Ginoo. Wala nga karon nga time kung nakabantay mo anang naay mga nagaprapisi adunay nagaprapisi nag-asa na siya Nigeria ba na siya. Ang iyang mga prophecy kung iyon ang tan-awon, ang uban nagapanghitabo, padayon pa nga nagapanghitabo. Unya karon daghan pa siyang mga prophecy atong karon umabot nga 2026. No mo na nga among ginakuan atong one time nga tungong gabi nakabasa ko sa shared post sa amo ang kauban ko sa simbahan dito sa among group chat kay may group chat. Nagamo ko Lord, unsa may among buhaton ani Ginoo nga kanang makuan mi kay ang ato ara bayad yung kanang una gyud nga maapekto sa ato ang kanang pagdailinog ang kahadlok. Mo gid number 1 na magyampo nga Lord, bisag mo tayo dili gyud mahadlok. Kay human sa kahadlok pangkabuhion. Maglabad ang ulo. Kinsa mo galabad ang ulo dinhi? Maglabad ang ulo. Bisag human ang linog pero ang ulo galabad gihapon. Mo na among ginapangayo nga protektahin mi ana Lord nga dili mi malipong, dili mi makuyawan kay human ana kung bubati ta ana dili gyud ka nang diretso mawala na ay labad sa ulo na ay lipong naapay ka nang murag feeling nimo gitayog ka bisag wala na naglinog. Wala ginaampo na mo karon nga dili na namo pamation. Wala tumabata ilang pag-ampo dili na mulinog. Salamat kay sa Ginoo 2 weeks na wala nang tayog ang talikod. Amen ba? Wala nga dako kay kahimuan ang mga pag-ampo. Wala karon naami samtang nag-aampo ko sa Ginoo gipadayon ko mag-ampo mo straight unong kagabi. Lunes hangtod Sabado sa gabi. Mo na karon kuan mo karon ika-upat na mo karon dito pero ako lang ikuan mo ang kaubanan nga mo chat ra ko kung masayo ko human. Kay mo dili man pud na mo putlon gyud kay among gihimo gid ako nga pagigsaad sa Ginoo nga dili gid mo putlon ang mga pag-ampo. Bisan tuod pila lang mi kabuo kay una daghan mi kay kanang nangahadlok lagi sa linog. Pero ikaduhang gabi nabawasan na. Pagkatulong gabi, nabawasan. Kagabi, 4 na lang yun mi kabuo. Pero salamat kay sa Ginoo nga nagpadayon lang gihapon yun mi. Tungod sa pakigsaan sa Ginoo nga buhaton ginamo ang mga pag-ampo. Karon dinhi ta sa mensahe. Kining atong isgutan karon kining kinabuhi ni Lazaro og sa dato ug mabasa na to ni kung gusto niyo sa mabasa gyud dito sa Bible kay dindot gyud nga kita mismo musubay kitag Bible. Kay daghan mga tao karon bisan sa Facebook nagasangyaw pero layo ra kay sa Biblia. Kuan ba mo ana kanang nay mag kuan sa Biblia niya ay sa Facebook unya kung muhatag na sa bersikulo tapos basahon niyo sa Bible dili mao ang yang ipanulti sa Facebook? O na ay mga tao nga magsulti nga kada bang mo share pulong nimo tapos ang bersikulo nga ihatag layo ra kaayo ang ilang gisulti kay sa bersikulo nga imong gibasa. Nakaagi mo ana? Walang importante gyud nga mobasa ta og Bible para dili ta mailad, dili ta malingla. Kay kung dili ka mobasa og Bible, dali ra kay ka madala sa sabali. Dali ra kay madala sa laing sikta. Nga naman, di mamugod mo subay sa Biblia.
Daghan karon nga nadala. Gikan sa one way, nadala sa kuan. Mauna, nadala dito sa kuan. Tungod kay wala nagbasa sa iyang kaugalingong pagbasa sa Bible. Lahi man ko nang ang pastor nagbasa or si kinsa man nga nagbasa, tungod kay ang imo lang mabata is ang gibasa. Pero kung ikaw mismo ang mabasa, ang Ginoo magasulti nimo mga pinadayag para masabtan nimo ang imong gibasa. Og diha ka malig-on, og diha ka mahimong bright nga dili ka mailad. Kata to maigsoon. Manang sa mo ang kuan mo introduce o baka ka amo yung kurso gyud nga basa gyud Bible manang ang mga bata ron mura mig nagsugod sa uno bang mura bag-o lang mga church nga natigom tungod kay mga bata ron ginasugdan na magpatuon og Bible ginasugdan na magpabasa og Bible para samtang nagdako sila kung masultihan man gani silang mga bakak nga mga pulong dili na sila mailad kay nakabalo na sila sa Bible. Amen ba? Wala challenge na itong mga igsuon. Basa tag Bible di lang bata. Kita mga idaran na, kita mga hamtong na diya sa pagpangalagad, mubasa kita Bible para dili na ta mailat o dili na ta madala sa laing sikta. Kaya ngano, kita nga mga Kristohanon diha sa one way outreach, kita ang mas duol sa kamatuoran. Dili man tayo perfect atong relihiyon, perfect ato ang pundok, pero di kita ang mas duol sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Bulahan mo nga naa mo sa pundok. O dili po kumingan nga maluwas na mo. Kay kita tan mga niluwas na mo kita. Mutuo mo mga niluwas na ta? Tungod kay wala na ta nagpakasala. Kumbaga, kung masipyat man galing ta, sipyat na lang. Kung nang tay may mga kasipyatan diya sa atong pagpamuhat, naatay Dios nga kaduulan nato nga kapangayo kapasayloan og maghinosol. Kada bang mga igpasaylo niya maningkamot nga dinagid buhaton ang maong butang. Mora gina ang ato ang mahimo isip mga niluwas. Amen ba? Tanan nga mga naay relasyon sa Ginoo bisan asa man ka nga pundok niluwas ka kung nagbuhat ka. Kumbaga, ikaw ang tinuod nga niluwas kung nagsunod ka sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba? Kanaan dito na sulat sa Mateo 7:21, dili ang tanang nagtawag ka na kung Ginoo makasunod sa gingarian sa langit kung dili ka to lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga to sa langit. Mo nang bisan pag pastor ka kung nagbuhat ka dili maayo. Dili ka buton sa Ginoo, di gyud ka maluwas, di gyud ka makaadtog langit. Amen. Ya kung may ka nga pastor naman na siya, mga elder naman na siya. Ano nagbuhat pa magyapon, basig wala tinuod na luwas. Amen ba? Kaya dili hatag bawi ang kaluwasan sa una. Ang gaan pa ko sa katong among silingan sa una nga kanang Pastor Paul nga manudlod ako nga ang kaluwasan daw hatag bawi. Dili gyud na hatag bawi ang kaluwasan ni Ison. Once gihatag ani Jesus sa imo gihatag na ikaw na lang gid ang nibiya sa kaluwasan niyong nadawat. Yan ba? Yan naman, sa panahon nga nidawat ka ng Jesus, nagkinabuhi ka sa iyang kabubuton, o yan sa time nga nibiya na ka, dili si Jesus ang kuha, anak, ikaw mismo nibiya sa kaluwasan niyong naangkon. Salta na to, mga igsoon. Patungod sa kabuutan sa Ginoo, pagka mahigugmaon sa Ginoo, mapasayloon siya, anytime nga gusto ka mo balik, nga mga laga, tinud-anay sa Ginoo, dawaton, gihapon kaniya. Amen? Bisa pag unsa ka kadautan ng imong kinabuhi. Bisa pag unsa ka dili maayo ang imong nahimo. Walay butang nga dili kaya ayuhon sa Ginoo bisag unsa pa kaguba ang imong kinabuhi. Kaya niya na ayuhon kay gamhanan ang Dios o wala gyud kanabang dili niya makaya. May mo na karon sa kinabuhi ni Lazaro. Kani si Lazaro, klaro naman siya, nakadungog naman ta ani nga mga mensahe. Ang dato og si Lazaro. Kani si Lazaro usa ni siya ka pobre kaayo nga gani magsige na lang siya kanang puyo dito sa ganghaan sa balay sa dato. Siya dinhi. The story of Lazarus and the rich man is a parable from a Gospel of Luke about a wealthy man who lived in luxury while a poor beggar named Lazarus suffered outside his gate. Both dead, and the rich man went to hell, while Lazarus was taken to heaven to be with Abraham. In the afterlife, the rich man experiencing torment. Big Abraham to send Lazarus to warn his brother, but Abraham refused, stating that
Those who don't listen to Moses and the prophets won't be convinced even by someone risen from the dead. Gingon dinhi, sa diha nangamatay na sila, kay sila sa tabuhi sila ang dato, grabe kahayahay, no? Tanato ang kinabuhi sa dato. Siya dinhi, while the rich man live a life of extreme luxury. Pasabot sa extreme, grabe kahayahay. Kada bang di lang hayahay gamay, hayahay usahay, usay po dili hayahay, pero ang dato grabe kahayahay, wa gyud ni siya ni agig lisod sa tibuok niyang kinabuhi. Extreme good. So wala gyud ni siya ni agig kalisod o nagasuot wearing the clothes fine clothes and feasting daily. Kada bang nagasuot siya kanang mahalong nga sinina, kada adlaw mo sige kanang kumbira. Wala ang kinabuhi sa dato. Never gyud siya nagkalisod, never gyud sa iyang kinabuhi nga nangita siya kada bang kwarta para ipalit og pagkaon. Daghan siya kwarta kay kada adlaw siya magpiesta. Kada adlaw siya magsigig hikay. Sige, he was wealthy. Dato din siya kaayo. But the parable highlights is difference to Lazarus whom he ignored. Mao ni siya nga kini nga parable na hisgot may tungod sa kalahian nila ni Lazaro ug sa dato. Nga si Lazaro kani baski nasayod siya nga naa si Lazaro diha sa iyang pultahan, never ganyan gitagad. Wala gyud siya nagtagad, wala gyud siya ningon nga dali Lazaro sunod sa diri kay pakaunon ta ka. Wala gyud niya na gitagad si Lazaro. And after si Lazaro, ang kinabuhi ni Lazaro, Lazaro lived an abject poverty outside the rich man gate. So si Lazaro daw nagkinabuhi diha, nagbuyo siya dito sa gawa sa gate sa dato. Ano naging ganyan, wala niya ginatagad, wala gyud niya tagad si Lazaro. Siyempre, covered in sores and longing for the scrap from the rich man's table. Kada bang ang lang siya ba, nagapakain lang siya, bisag naalay mumho nga muhulog dito sa lamisa para ihang mapunit o ihang makaon. And even the dog showed him more kindness by linking his sword. Mga nga, ang iro lang, murag nihatag iya gugma, pinaagi sa pagtilap-tilap sa iyang mga samad. Sa iyang mga, naman siya po yung mga kagid-kagid, si Lazaro. So mga ito'y ipakita sa iro, sa iya may pag-iro, itagad sa iya pinaagi sa pagtilap-tilap sa iyang lawas katong naay mga samad-samad. And after life, upon death, angels carried Lazarus to Abraham's side, where he was comforted. Okay. The rich man was worried and found himself in a place of torment and agony. Sa dihang namatay sila, ang anghel nagadala sa kang Lazaro dito sa side ni Abraham. Kini siya Abraham, dili siya basta si Abraham ang katong papa ni Isaac. Isaac ko to basta no? Nga katong nakuanan sa kanang ipapa ni Isaac katong itong iyang tandungabon si Isaac. Kining Abraham na pasabot ni gitawag siya Abraham kay amahan siya. Mo ni siya ang Dios, amahan, mo nang ginganlan og Abraham. Dili gini siya nga si Abraham nga papa ni Isaac, kundi Abraham gitawag siya Abraham kay siya ang amahan, siya ang Dios. Amen ba? Okay. And ang dato na si Lazaro naabot dito sa kiliran ni Abraham og gi-comfort siya. Kada bang murag kanang gihapuhap siya. Murag kanang gilipay siya dito. Okay? And ang dato namatay siya ug maulay ang nabantayan nga nana siya dito sa lugar sa kasakitan. Nana siya dito sa kasakitan nga lugar. Actually, pa siguro to impyerno kay wala pa man paghukom kay wala pa man ibalik si Jesus, pero kasakitan na ang lugar nga iyang nahimutangan. Naa dito ang tanang kasakitan. O ang rich man, ang dato, okay. The rich man request from hell. He saw Lazarus in the distance and pleaded with Abraham to send Lazarus back to the earth to warn his 5 brothers to change their ways, so they won't go. They won't end up. Okay. They won't end up to the place where he is now. Mao nga ni request si ang dato nga unta ipadala si Lazaro dito sa kalibutan. Kay naa pa siya 5 ka igsuon nga nagkinabuhi sama niya.
aron nga dili mo adto dito, dili sila maabot dito. Kumbaga nangamdo siya nga ang iyang mga igsuon mulahi na pud og dalan nga ginasubay. Kay sama man sila kaniadto og binuhatan sa buhi pa siya. Nang gusto niya nga ang mga igsuon niya pasabton ni Lazaro, sultihan kung asa siya dapit ug unsay nahitabo sa iya, haron sila mag-usab sa ilang pagkinabuhi og dili sa maadto dito. So karon ang tubag ni Abraham, yan siya dinhi. Abraham explained that the great chance separated them, so no one could cross between the two realms. He also stated that the rich man's brother had the teachings of Moses and the prophets and the to guide them, and would not be convinced even if Lazarus returned from the dead. Ningon si Abraham nga wala adunay dakong bung-aw nga nag-ulang ug dili bisan isa dito sa pikas ug dili sa pikas example si Lazaro makaadto dito sa nahimutangan sa dato. Kay nay dakong bung-aw nga nag-atang sa ilaha. Ug ningon pud si Cherito nga bisan pag dito adtuan na dito si Moses, nana dito yung mga propeta nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung dili sila motuo ni adto atong naa dito, di sa pag naay mabanhaw, dili gid sila motuo. Mo to giingon sa ni Abraham sa Dios sa ilaha. Okay? Karon ang nahitabo, ang dato wala gid siya nakahangyo. Muna ginaingon, sa dili pa ta sa kalibutan, pwede pa jud kay ta mag-usab, pwede pa jud kay ta mohangyo sa Ginoo. Pero kung nato sa afterlife, patay na ta ning kalibutan na nato sa laing kalibutan, dili na gyud ta pwede mohangyo. Bisa pa unsaon na to og hangyo ang Ginoo, dili na gyud pwede. Bisa pa siguro niyon dito ang Ginoo nga bisan pag atuon ug pag gusto sila sa nga moadto dito, dili makaadto dito kay ngano naay dako kay bung-aw nga nag-awa-uwang sa ila nga dili gyud makaadto. Kung Dios ang gusto mo adto makaadto, pero kung katong mga nangamatay yung mga tao dili gyud pwede mo adto dito. Okay? Since katong gingon hangyo niya alang sa iyang mga igsuon, dili naman gyud wala naman gyud siya natuhutan gid man pud ningon man ang Ginoo nga bisan pag naay mabanhaw kung di sila motuo ka Moses, di sila motuo sa mga propeta, dili gyud sila motuo bisan pag naay mabanhaw. So katong mga panahon na humanaman to. Ang atong buhat, atong atimanan karon is atong karon. Amen ba? Kay kitang tanan, mahisama kang Lazaro og sa dato. Mga matay gyud ta. Mahisama po ta sa namatay karon. But bulahan siya, kay nakadaog siya, sama siya ni Lazaro. Amen ba? Karon, ang atoang napod karon, ang atoang hunahunahon. Sa atong pagkinabuhi karon, kinahanglan ta nga mag-prepare. Amen ba? Okay lang ba sa inyo mamatay nga murag wala lang may gibuhat sa inyo kinabuhi? Karang musimba lang mo pero simba lang. Pero di makita sa kinabuhi kung tinuod ba yung Kristohanon. Amen ba? Daghang Kristohanon nag-angkon karon pero ang kinabuhi kusog pa mo scatter. Kusog pa mo tagay. Wala karon, kabalo mo muon sa hinungdan. Nga kung nakapaminaw lang mo ang mga prophecy nga ginasulti ni anang taga Nigeria na siya, pastor day po na siya. Nganong ang Pilipinas sa kanunay ginaprofesy niya. Kaya ang Pilipinas gihigugma pag-ayo sa Ginoo. But karon nga panahon daghan nag mga idolatry. Ang hinungdan nganong ginatayog ang kalibutan karon, grabe na kadautan ang kinabuhi sa mga tao. Kay even gani mga Christian, feeling nila murag okay lang. Feeling nila nga dili dautan pero dili kawuton sa Ginoo. Nagani ko nadunggan pastor mag-scatter. Feeling ninyo okay ra na, pero kay Narcel po piso-piso lang, pero sa tinunan dili nakawuton sa Ginoo. Wala mo tentasyon na sa yawa. Mo na hinungdan karon. Nagkadautan ang ato ang kinabuhiin. Nasayod ba mo?
Nga tungod anang mga pangitabuhat, tungod anang mga buhata, daghang mga nakautang nga halos di nakabangon sa utang. Amen ba? Muna nga atong pangayoon, i-review na to. Kaya may tag lingaw-lingaw ra maguna. I-review na to na nga lingaw-lingaw kay daghang maglingaw-lingaw, pwede nga maglingaw-lingaw ta as Kristohanon. Tungod kay ang epekto ana kita ra gihapon ang magantos. Magantos ta ning kalibutan, na magantos pa kita sa impyerno. Murag dili kayo kanang murag dili kayo siya kanabang maayo. Magantos pa ko sa kalibutan kay naglisod ko daghang utang nakautang ko tungod sa akong gibuhaton niya. Pag abot sa kamatayon ako human magantos gihapon ko. Mas maayo sila magantos lang ko ning kalibutan kaysa nag-abot sa katapusan sama nila sa ro kinumfort sa Ginoo. Ginahupay sa Ginoo. So karon, ang ato ang ato ang kinahanglan nga buhaton. Before mo balik ang Ginoo or before ta mo abot aning panahon na kay kung atong ginahuna kung naay mga katawhan dili nga nag-ingon sige na mag-ingog balik ang Ginoo kanus apo man bata pa ko wala pa ko natawon ingon mubalik ang Ginoo igsuon atong timan-an ang isa ka adlaw sa Ginoo isa ka libo ka tuig nato yung moabot kag libo diri sa kalibutan pinakataas na ng sa Biblia gani 70 years old pero mulahan kayong uban kay moabot og 70 90 naay pipila lang gyud ka buok maihap sa kamot nay 100 pero kana nga tuig ay kana nga mga tuig sa itong kinabuhi seconds lang na sa Ginoo nasayod mo nga katong pandemic isa ka oras to sa Ginoo pila ka dito katuig tong pandemic nato 3 years ka pinto no di ba 1 hour lang na sa time sa Ginoo kung ato lang ihapon ang 1,000 years nato isa ka adlaw sa Ginoo i-divide na nato di na lang ta ka mag-divide kay di ba mo man to nagmat pero ako nang gikwenta gyud o kada pong panahon sa kasakitan 3.5 years gyapon na 7 years nga kasakitan pero naagi mas grabe nga kasakitan human sa tulo ka tuig og tunga musunod na pud ang pinakakasakitan nga tulo ka tuig gyapon og tunga 1 hour na sa Ginoo unya mayon tag kanus ako mo balik pasalamat ang Ginoo pa ni balik kay kung mo balik siguro ang Ginoo karon asa ka kuliton malangit ka ta yan ba malangit oy Sabi malangit oy santang buhi ta dako pa kay tag paglaom nga mubag-o sa atong mga agianan sa atong mga ginahimo pastora masipyat na gumi ay way problema ng sipyat manghain yung pasaylo sa Ginoo i-rebuke ng kasipyatan kay Ginoo ra gyud ang kaya nga mubag-o nimo ang ato alang mo angkon lagi tang kita kalabang huyang kita nga di nato kaya nga mo maging away sa kanabang mga tentasyon itugyan sa Ginoo kay ang Ginoo bulahan ang Ginoo gyud kanabang ginatan-aw niya kung mingon ka Lord di nako kaya Ginoo tabangan ka sa Ginoo but muuna jud kag lakang igsuon lakangan nimo ang kabag-uhan nga gusto nimo nga mahitabo sa imong kinabuhi yan dinhi biblical preparation kana mag-prepare ta before mo balik ang Ginoo o before mo ulit ta or makuhaan ta mabawian na ta nga mingon ang Ginoo nga nak uli na nak humana ka diri kada bang ilang moingon ang Ginoo na humana imong timeline kada bang magay ko Lord okay Lord okay na ko ano man ang accomplish na nimo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan isa dinhi Bible preparation for death involve living in faith magpuyo ta diha sa pagtuo kita bang tanan ay pagtuo karon yan ba di lagi maligog dili na mo nang wala kanila may pagtuo namatay pagtuo tanan magustuhanon ba mo kailan di ako niya mga one way ba mo dapat naagi may pagtuo imin ba kabalo mo ang one way outreach naglakaw diha sa pagtuo dili ko mingon nga ang one way outreach maluwas ha kasi meron sila nga kuyaw po na ugla ka sa one way outreach maluwas ka pero kung naa ka paglakaw diha sa pagtuo luwas ka amen o yan naman ang one way outreach ana kapil ta amen ba ayaw mo mamalita kasi mingon mo sila nga one way maluwas dili
tanan nga naay relasyon sa Ginoo. Tanan nga ito nga si Jesus Christ, Dios, kung nagkinabuhi ka, sigon sa kawuton sa Ginoo, ikaw ang tinuod nga niluwas. Okay, so din preparing your soul through belief in Jesus Christ. So magtuod yun ta nga si Jesus Christ, Dios. Mao ni siya ang pag-preparation nato nga makaadto yun ta or makasulod yun ta sa gingarian sa langit. And living wisely. Kada bang magpuyo ditang maalamon, dili wise nga tikasan ha, wisely maalamon. Ano maalamon man? Kabaluta muli kay og sala. Kabaluta muli kay pag if ever na mga puluhaton nga kada daghan ba yung mga lingla nga swipe mo sa cellphone magid ang cellphone gyud ron ang dali nga access nga makasala ka. Iyon ba? Tota dili. Number 1 atong mga mata. Nag-swipe pa lang daan mo. Murag naa na dihang mga anak ka ay dito. Diba? So diha ta. O naa ka nagpuyo sa maalamon. Swipe dayon. Akong asawa nga akong tanawon nga sexy. Amen ba? Ako na ba na sexy sa akong pananaw. Amen? Mao na siya ang gihiulid to nga magmabinantahayon kita sa atong pagkinabuhi. Pag may nga Brad, bugnaw, dili Brad kay di na kamuton sa Ginoo. Ayaw mong tuo sa istorya nga kung di mo inom og bino, masakit mo. Kay kung matinuod pa na, nangasakit na tani mga pastor din ron. Yan ba? Istorya ra na kung wala kay alcohol sa imong lawas, masakit ka. Istorya na sa mga taong wala alamag sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Kanus pamanta mag-usab sa itong mga kinabuhing suon, naglinog na kanunay, ginatayog na ang Davao ug ang ubang dapit. Talikod na wala pa gitay, wala na pod gitayog. Salamat sa Ginoo sa mga pag-ampo sa mga bata. Na wala na gipapil sa ila sa Ginoo nga gililog sila. Amen. Nganong ginatayog ang tibuok sa Pilipinas? Number 1, ang Cebu. Kung nakabantay mo, suri kayo sa mga kuan ha. Kay naaman guni sa Bible, di man gud nato ni pwede nga dili ipalayag tungod sa mga idolatry dito. Kada bang na ko ako lang ibaan kuan sa inyo ang propesiya. Karong January. Gisulti na nako pero ko may nga nang matinuod ni. Gipanagdak baga na nakita lang isa yung pananawon. Nga karong January kanang prosesyon karon. Sorry sa mga kuan, gisulti lang nako niya. Daghan ang mamatay sa iyang nakita niya sa vision. Kaya siya magod nga sulti ani, nagatanaw siya sa iyang magabino siya bangan nakita nako nga sa ilahang unsa na karon ang ilahang ginagwan kada January daghang mga matay. Kana na ba ita mo kuyo ang taan na oy. Bisag dili pa kita ang moapila na kay luoy pud. Dili ba? But ang solusyon ngayon, gina solusyon nga ginabi. Samtang nagasulti siya ng mga pagtayo, mga tsunami, mga lilog, unsa na yung ginapanulti, di na ngayon nakita na ay solusyon, naguman yung sulti na ay solusyon. Repent. Kasi repent? Pagbago. Maghinulsol. Ang tinuod nga naghinulsol, dili na mubuhat sa butang, nga dili ka buton sa Ginoo sa iyang kinabuhi, nga kanuna yung kinabuhat. Kinahanglan na niyang undangon. Amen? Kaya ang mga Kristohanon nga tinuod, masipyat na lang, dili na maglubog og sala. Amen? Tungod kay dili ta perfect. Kaya kung ma-perfect ta, si perfecto na di ma-perfect, ay di masipyat. Masipyat kita igsoon. Dawit ta manulti, usahay, dawit ta mo kanabang mutanaw, nabi tinanawan nga kabalo mo na itinanawan nga makasala? Kabalo mo na? Kaya bitang taas kay kag tinanawan, garbusan tinanawan, makasala na igsoon. Maka-impero na nimo. Wala mo tanaw ka, ipikit-cute na yung mata kay kana nga pananaw, dili na supak sa kabuton sa Ginoo. Kana bitang pananaw ka nang murag suko kayo, murag ka nang pananaw pa lang gani, murag nitusok na. Sala na tubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga mutanaw ra gani ka sa imong isig kataw kada yung naka-smile imong mata. Kaya mo ang mata nga nag-smile kanang pikot gamay. Kada bang mata nga wala nasuko. Mao na yung mga mata nga gusto sa Ginoo. Amen. Okay.
Therefore, keep watch, because you don't know on what day your Lord will come. And Philippians chapter 1 verse 21. So niyo din kinahanglan magbabinantayon kita. Magbantay kita tungod kay wala ta nasahay kung kanos amo balik ang Ginoo. Kung kanos amo abot ang Ginoo. Amen ba? Basig makadungog mo sa kalapitang naay kuan sa Facebook ka unsa tong tawanan to nakita nako karon ba? Ay ganiha nga. Ingon siya nga ayaw mo tuo nga si Kristo mo balik. Dili na siya mo balik. Mutuo makadungog mo ana. Mo ingon ba mo nga hanap gyud mo balik si Kristo? Mo ana ba mo? Wala man sila may tingog bay. Dili nga naman nakabalo naman jud mo nga si Kristo mo balik. Sa usa nga pamagi, kada mingon bagnay mingon nga karon dito sa kuan diha nga dapit diha si Jesus mo balik. Mutuo ba mo ana? Ha? Mutuo mo nga diha nga lugar si Jesus mo balik? Atong timan-an mga igsoon nga si Jesus mo balik, makita na siya dito sa kawanangan. Sa kawanangan siya makita, walay lugar nga iyang tugpahan para dito siya mo balik. Kay kung diri siya sa talikod, di ka kita ang taga Davao. Ayan ba? Kung diri siya sa Pilipinas, di ka kita ang lain nasod. Mubalik siya, makita natin siya dito maglutaw sa kawanangan. Nga ang tanan tao sa tibok kalibutan makakita sa iya. Amen ba? Kinahanglan nga inyo yun ang timan-an kanunay kay nakaagi ba ako sa sa naay di ba sa Facebook na mga group chat mo send sa imuha labi mo comment ka dito sa ilang mga post mo chat sa imuha na kaisa nga kanang ni-try ko kanang kuan message man ko nila ipangutana ko question nga usa to nga question nga kanang ang pagbalik lagi daw ni Jesus nakalimot ko sa to ako siya gingnan nga pataka naman ko di man na maog di man atiluod di mong istorya wala ba sa Bible. Mga to nilib ko nga, uy, lagi na po yung inana, nga magkanang linglahon ka ba? Muna kinahanglan yung ka nga suito yung ka sa Bible, iksuon, para di ka mailan. How di ka mabalhin og laisikta. Amen ba? Kinahanglan masayon yung ka. O kinahanglan yun, ang kanang imong gibasa sa Biblia, kinahanglan gibutang sa imong kasing-kasing, walang diri sa unaw na, kaya nga naman kung diri na mo ibutang, garbuso na ka. Huwag panghambog na lang imo kay naa kay alam. Pero kung imo na ibutang din sa kasing-kasing, imo nang ibutang sa imuhang kasing-kasing nga kana imo jud siyang ikinabuhi, dili ka mahimong garbuso. Kanaman tumanon nimo kung unsay nabutang sa Biblia. Kung unsay imong nabasa sa Bible. Mo ni siya ang mga preparation nga ato ang pagabuhaton before pa moabot si Jesus or before pa nga mahimutang sama kang pastor karon nga naghigda na sa upat ka kanto nga kahoy. Amen? Okay? And din sa spiritual readiness, Ephesians 2, chapter 2, verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Manigin din nga, kita ang mga gi-create sa Ginoo. O gi-create para magbuhat og mga maayong butang. Nga maoy kabubuton sa Dios nga atong buhaton. Amen ba? Tanan ba ta nagbuhat og maayong butang? Duwa mo ni sila eh. Nga naman dili mo magluto para sa inyong mga anak. Oh, maayong ang butang. Una yung mga maayong butang. Makik-amigo mo sa iyong silingan? Kung di mo makik-amigo sa iyong silingan, wala mo nagbuhat ng maayong butang. Kung maunay pag-uha, igsuon. Usaba ng inyong mga pagkinaiya nga, lisod mo duulon sa inyong silingan. Preparation na. Pwede ba nga ikalang inagkamatay niyo ba? May na silingan nga. Kaluoy po dato niya. Uy, pwede na ba ditong buta na? Pwede na ditong maayo ha. Kanadigan ba yung silingan? Meron po ito na matay. Istiktak ayo. Eh ba? Preparation na. Preparation na nato nga. Kung adto tag langit. Dili ba gusto ang Ginoo nga maadto dito sa langit palaway? Dili po siya gusto nga maadto sa langit hinawayon. Amen ba?
Okay? And yung siya dili sa Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So tanan magyutan ning tuo nga si Jesus giluwas ay gibanhaw. Amen ba? Ayaw mo balhin sa sikta nga di mo tuo nga si Jesus si Kristo Dios. Ay. Pamangkin mo rin bali ng pero be careful ta. Na ay mga sikta karon nga nagapang-inganyo sa mga Kristohanon. Ang Kristohanon pagid ang ilang tuyoon. Unya ang nadala kadto yung mga Kristohanon wa po'y alam sa Bible. Ngano man, klaro kayo nga sa ilahang pagtulunan si Kristo tao, sa ilang pagtulunan nga si Kristo dili Dios para sa ilaha, tuwa dito. Karon mingon sila dito ang nga si Kristo Dios, pero tuwa sa dito nagpasilong sa pagtulunan nga wala nang tuo nga si Kristo Dios. Unsa ang panimo pagkaadto ka sa Dios? Kisa man ito atuan after sa atong kinabuhi, di ba ang Dios si Kristo nga nahimong tao o nahimong tao pero Dios gihapon siya. Inag-adto na to sa langit alam mo ba yung tanga oy naa makadiha. Wala mo mitong Dios ka, patuon ka dito. Amen ba? Magmabinantayon ta mga igsuon. Bisag unsa pa kanindot na ilang gina-offer sa inyo ha. Bisag unsa pa kanindot na ilang gina-offer diha sa ato bisag pag buhion ato mga anak. Ayaw gyud mo palingla. Kay naa ka karon sa pagtulunan nga nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Dili perfect. Dili man kumpleto na to nasunod pero mostly naata sa 90% nga nagsunod sa kabuton sa Ginoo. Amen ba? Bulahan mo nga naa mo ka nagpasilong sa one-way outreach. Wala ko dingon nga luwas mo tanan. Luwas na magita tanan joke. Pero ano na iingon sa ilaha? Kaya kung mo sa one-way di mo maluwas. Ha? Ato lang ni sekreto. Amen. Okay, pizza. Okay? Wala siya atong preparation. Magmabinantayon, magmaalamon. Hindi ni. Kay tungod kay kita, ni tuo nga si Jesus Christ, Dios, og nabanhaw siya, og gibanhaw siya sa Dios Amahan. So ikaw karon ang tinuod nga niluwas. Amen ba? And this is 1 Corinthians chapter 1 verse 30. He is the source of your life in Christ Jesus, who become for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Magingon, si Kristo ang source sa tanan nato. Amen? Iyang ipakita, sulti gyud sa Biblia, nga si Kristo Dios, wala man ingon dili nga ang amahan ang source. Tungod kay si Kristo ang iyang gi-introduce jud niya nga si Kristo Dios ang dapat natutuan ug siya ang source sa tanan. Amen ba? Kasi ang amahan si Kristo mo man lang siya gihapon. Okay? Adun na lang siya itulo ka persona. Okay. Tanan man yun siguro nagtuo dili nga si Kristo Dios. Og siya ang matarong sa iyaha ang kadamang kabag-uhan. Og siya ang kaluwasan. Kanta na to na? Okay. In Philippians chapter 1 verse 21, for to me is to live is Christ. For me to live is Christ and to die is gain. Mao na karon ang ato ang panganduyon igsuon. Kaya kung mamatay ta, dili mag-uulang atong mga pamilya nga, dasa nga ito mapunta ng taon, kusog ba kayo ito magkatay? Lord, kusog ba kayo ito magkanang, sabi nagbugnaw, Lord, kusog mag-ayaw mo ko ang Lord, mutagay. Dili ni Panginoon, pa-remind ni, nga mao na siya ang isa sa mga pamaagi nga i-prepare nato sa atong kinabuhi. Na sa panahon mo biya ta ning kalibutan na prepared gyud ta nga ang atong pamilya moingon lang nga salamat sa Ginoo maka-claim na may insurance. Apel mo sa insurance sa card. O dili na magproblema sa kalag. Ang problema na lang ang kwarta nga gamiton para samtang naghaya ng agi mga panginahanglan. Amen.
Dili na gani maingon nga kada uti mo ang mag-ampo nga pastor magduha-duha doon unsa may ingon na mo ani ka malangit na langit di usan. Kada may usan ni mga pastor maglibo usa man ang pag-ampo. Lisod pag maingon may nga Lord pasaylua kay kaning kalag ani asa. Lisod man pod. Wala nga amo na lang yung iyapo is kanang na maato si sa Ginoo. Pero kung sa Ginoo ko subayon gid ang pagkinabuhi anang namatay, di siya kalangit-langit. Amen ba? Mo nang sa atong pag-prepare sa ato ang kinabuhi aron panahon nga muulit na ta. O kuhaon na ang ato ang gininhawa. Sure gyud ta nga moadto gyud ta sa gingharian sa langit. O sa tuyo na dawaton si Jesus as personal nga manluluwas. Tanan man ta ni dawat kang Jesus. Amen ba? O sundo ng iyang kabubuton. Preparation na. Di na ka mangaway silingan. Di na ka mangchismis silingan. Di na mo manglibak sa inyong group chat dito. Na mga group chat nga manglibak o mga tao dito, undangon na nga ito isuon. Kay bisan na sa group chat, wala nakadungog na inyong gilibak diya, nakakita ang Ginoo. Isa na sa mahimong hinungdan nga, masubo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ko mayon nga may pero ka na, pero mayon ang Ginoo, parang di pagkarili mo atong langit, Brad. Sis, bago-baguha sa nang imong pagkasismusa. Amen ba? Kaysan kami gani magkakalabang nanay gani murag libak murag usahay pag makasumpay Lord sa iyo ko Ginoo nakasumpay ko. Ano man di mo ko perfect. Pero mao na siya karon ang purpose ang mensahe. Prepare igsoon. Ngano bitaw nga nanay mga lino mga tayo nga mga unsa ring ipangitabo karon kay tungod kay gusto sa Ginoong magrepent. Kabalo ko nga kani mga Kristohanon gamay na lang usabon ani. Ang kuan lang sa Ginoo karon anang naa nagapangitabo karon sa tibuok kalibutan is kadto mga tao gyud nga layo ra gyud kayo pag kinabuhi diha kang Kristo ug ang ilang gisimba. Sorry to say Dios. Amen. I know wala na sakitan diri kay mga Kristohanon na tanan. Kung na may wala, salamat sa Ginoo nga nakadungog kas mensahe karon. Kay isa ka karon nga pinili sa Ginoo nga iyang luwason. Amen. Matong dimanan, dili ang ayaw pagsalig na nakasuwan yung atin luwas na ka. Kaya ang tinuod nga niluwas na kinabuhi sa kawuton sa Ginoo. Mateo 7:21. Dili ang tanan nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung mayong kapasuran na pa may kinabuhi ampo sa Ginoo, tulyon agalagad ang Ginoo. Kaya ang Ginoo gamhanan nga mo prepare o kinabuhi nga guba. Amen. Kung asa karon kung unsa imong kinabuhi karon kung unsa imong sitwasyon karon alagaran lang gid ang Ginoo. Alagaran lang gid siya ang Ginoo gamhanan nga pagawas nimo bisan asa ka. Importante lang nga alagaron nimo tuuhan nimo giampo nimo sa Ginoo nga Lord. Ang akong kinabuhi karon guba, ang akong kinabuhi karon na ako ani nga kinabuhi karon ipalingkawas ako. Gamhanan ang Ginoo nga palingkawas nimo. Alagaran lang yung tinud-anay ang Ginoo. Ayaw tutuki unsa imong kinabuhi karon. Importante ba muhat kas kabuton sa Ginoo karon. Ayaw tutuki unsa imong kinabuhi, unsa imong sitwasyon karon. Tutuki ang Ginoo nga siya gamhanan nga muhimo nimong matarong. Amen? Mao na siya preparation igsoon. Daghan pa unta pero kay murag taas-taas na. Mao na nga sa sunod na pud nga mga higayon nga mga musulti dinhi. Amen ba? Tugyan lang kita sa tong kinabuhi. Tugyan lang kita diha sa tong buhi nga Dios. Maningkamot ang Dios nga ang ato ang kinabuhi dili makaangin sa mga katawhan nga wala pa nakaila sa Ginoo. Kita ang walking Bible mo to ba mo ana? Kabalo ba mo nga kita ang walking Bible? Kasama ang walking Bible? Kung unsay atong gihimo nga naa diha sa Bible, ang mga tao nga wala nagabasa og Bible makaingon sila ay mao din na sa Bible. Nga naman kung mahigugmaon ka, mapasayloon ka, kada bang manghihatagon ka, mao man na sa Bible. So makabalo sila nga, natin sa Bible ng mahigugmaon, ay natin sa Bible ng kanang dili palaaway, ay natin sa Bible ng kanang mapasayloon ka, ay natin sa Bible ng dili magdumot, kaya dili makamagdumot. Amen? Naman na sa Bible. So masayod sila karon kadto mga tawo nga wala nagabasa og Bible, makabalo sila nga, ay natin sa Bible. Nga naman, maoy imong kinabuhi, maayong ginasunod sa imong kinabuhi. Mo na nga, ikaw karon nga naglakaw diha sa kabuton sa Ginoo, ikaw karon ang naglakaw nga Biblia. Amen. Mo nang importante gyud sa atong pagkinabuhi, kinahanglan malipay gyud ang Ginoo. Kinahanglan nga ang Ginoo mahimaya gyud kay nga naman
Ikaw karon nga nagdala sa pangalan ni Jesus, dili na kangalag ay unsa man ni si Clarita lain man kinabuhi. Unsa man ni Kristohano na ni lain man ni kinabuhi, di ba? Kristo nang itawag nimo. Amen ba? Dili na katago sa iyong pangalan, kabuhat gani kag sipyat sa gawas, dili na kaingnon nga unsa man ni si kuan lain man og kanang tagas. Moingon na sa unsa man ni Kristohano na ni lain man. Amen ba? Si Kristo na ang maulawan sa imong kinabuhi igsoon. Manang kinahanglan mag-amping o magbantay yuta. Makasala man ta, yes, makasala ta tungod kay naapat aning kalibutan na, pero ready gyud ka nga mangayo ka pa sa iluan sa Ginoo, ready ka nga mobag-o sa imong kinabuhi. Tungod kay maghinulsol ka. Kay ang tinuod nga naghinulsol, mohunong na sa kinabuhi sa pagpakasala. Amen? Dili pwede mga ikapasaylo niya, pagkasunod ugma, tagay na po ka, pagkasunod, mga ikapasaylo karon, pagkasunod ugma, muskato na po ka, dili, karon, magnay ka kapasayloan, pagka ugma, musindi na po ka. Amen ba? Sorry kaayuhan, nagisulti din ako kay taghan na magpangitabo sa kalibutan. Kinahanglan na yun nagbabag-o ng mga buhata sa itong kinabuhi. Kinahanglan mawala na yun sa itong mga kinabuhi. Kaya nga naman, pag mamatay na ta, dili na ta ultimo ang pastor, dili na magduwag ang nga nalangit ka. Amen? Praise God, salamat kayo sa mga pulong. Huwag manindog ta. Dili kay kudugay, tanaw na kung pila ka oras. Praise God, thank you Lord. Salamat kayo Diyos. Salamat Lord sa mga mensahe, O God. Isang pa man Lord nga medyo napay kulang, but Lord, adunay yung Ginoo ay partial Lord nga nabalaan o nga masunod Lord ang imong makatawan o Dios kung unsaon na mo pag-prepare ang among kinabuhi samtang naa pa may kalibutan na o Dios aron nga Lord sa pag-abot sa panahon kami na usab Ginoo amo uli Lord sigurado gyud Ginoo ang among nahibilin may malipay o nga Lord ang ilang bation Ginoo ang kamingaw na lang ug dili ang kaguol kung asa na mapunta ang among kalag o Dios Lord salamat kay Ginoo sa imong mensahe salamat kay Lord sa mga pulong o God Himuang ang katong pulong o Dios gamhanan kay kuto Lord nga mutisok sa kasing-kasing sa matag usa o God. Ang katong mga pulong Lord ikinabuhi gito sa mga katawhan nga nakabati karon o God. Lord among gitugyan ug among gisalig da kanimo ang tanan Ginoo. Ug among gibalik kanimo Dios sa pagpasalamat Lord tanang dungog limaya diha lamang kay kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Tumutag kay pastor. Magapabilin ta sa pagtindog kanang sa